God, biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos muli sumagana sa bawat isa sa atin at ating tunghayan ang ating pag-aaralan sa aklat ng Juan, John chapter 12, verse 20 to 26. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. John chapter 12, verse 20 to 26. Meron ngang ilang Griego na nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. Ang mga ito nga'y nangagsilapit kay Felipe na taga Betsaida ng Galilea at nagsipamanhik sa kaniya na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. At lumapit si Felipe at sinabi kay Andres, at lumapit si Andres at si Felipe at kanilang sinabi kay Jesus. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan niyon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino man tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, doon ang lingkod ko. Kung sino mang tao ay maglilingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, at ito yung ating pag-aaralan, ang God seeker o yung mga taong humahanap sa Diyos, humahanap sa kalooban ng Diyos, humahanap sa katwiran ng Diyos, at umaalam kung ano ba ang plano ng Diyos o ano ang gagawin ng ating Panginoon. Dito sa ating teksto, makikita natin ang mga Griego ay nagsiahon sa kapistahan. At kung titingnan po natin ang Griego, hindi po nila lupain itong Israel. Sila po yung Greece, na kung saan ay doon lumabas ang Third World Empire, si Alexander the Great, yun yung Greece, at ito'y tinatawag na Griego. At ang tawag na dito sa ating binanggit ay umahon sila sa Jerusalem dahil kapistahan upang sumamba. Kaya kung titingnan po natin na ang mga Griegong ito ay nagmula sa malayong lupain at hindi sinabing ito'y isa o dalawa, kundi sabi may ilan. Kaya maybe baka sila'y 5 o baka sila'y 7. Sabi doon ay may ilang mga Griego sa kapistahan ay nagsiahon upang sumamba. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin about dito sa mga Griego na nakikita natin habang binabasa natin ang banal na kasulatan ay parang magkamag-anak yung dalawa. Wala nang Hudyo, wala nang Griego. Kaya ibig sabihin, ang mga Griego ay accepted ng mga Hudyo, unlike doon sa mga Samaritan. No, pag nakita nila, Samaritan yan, Samaritano yan. Kasi ito mga Samaritano ay hindi nga napasasakop sa kautusan. Doon sila sumasamba sa bundok. Then ito ng mga Griego ay napasasakop sila sa kautusan. Dahil yun nga ang sinasabi, pag tinatalakay ni Apostol Pablo ang kautusan, ay laging nakapaloob doon yung Hudyo, Griego. And then itong mga Griego, kung titingnan natin ang kanilang pagkatao, sila ay humahanap sa kalooban ng Diyos bagamat hindi sila Hudyo. At inadapt nga nila yung kautusan, yung law of Moses. At dahil dito ng kapistahan nga sa Jerusalem, ay umahon sila mula sa kanilang malayong lupain. Sila'y naglakbay ng kapistahang yaon upang sumamba. Kaya dito makikita natin yung isang effort na ginagawa nila o yung isang malaking sakripisyo na ginagawa nila related sa sinabi sa ibaba ng ating Panginoong Kristo. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito, pero yung nawawala ng kanyang buhay ay maiingatan niya yon. At kung saan naroon ang ating Panginoon, doon din naman ang kanyang lingkod.
Kaya dahil dito, itong mga Griego ay masasabi natin sila yung God seeker. No? Bagamat hindi sila Israelita, bagamat hindi sila Hudyo, hindi sila lahi nitong si Jacob o ang Israel. Kaya dahil dito, sa kanilang puso, sa kanilang pagkatao, sila ay uhaw sa katotohanan ng Diyos. Kaya malaking sakripisyo para sa mga ilang Griego ito, yung salitang umahon ay hindi yun madali. Parang umahon ka lang ng isang burol o umahon ka lang ng isang bundok. Kasi napakalayo nung Grecian, yung Greece, napakalayo nung sa Israel. Sabi nga, andun yun sa lugar ng Macedonia, lugar ng Thessalonica. Kaya ibig sabihin, malaking gastos ang kanilang paglalakbay at malaking panahon ang igugugol nila kung ito ay gagamitan lang nila ng daong o paglalakbay sa daong. Kaya ang punto sa mga bagay na ito ay sinabi ng ating Panginoon na dumating na ang oras na luluwalhatiin ang anak ng tao. Nang ibig sabihin, sa mga bagay na ito, ay nahahayag ang mga biyaya ng ating Panginoon Diyos sa mga tao na humahanap ng kanyang kalooban, ng kanyang katwiran. Dahil ang purpose talaga ng mga Griegong ito ay gampanan yung mga bagay na kalooban ng Diyos na sila'y sumamba sa Jerusalem. Kaya ito yung sabi nung usapan sa John chapter 4 nung isang babaeng Samaritana at ng ating Panginoon Kristo. Na ang sabi ng babaeng Samaritana sa John chapter 4, na ang sabi ron ay sinasabi niyong mga Hudyo na kinakailangang sumamba ay sa Jerusalem. At kami naman ay sumasamba sa bundok ayon sa aming mga magulang. Anong sabi naman ng Panginoon Kristo? Katotohanan sinasabi ko sa inyo ay hindi niyo sasambahin ang Diyos sa Jerusalem o sa bundok man na ito, kundi ang hinahanap ng Ama ay yung mga mananamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya doon makikita natin na meron talaga silang mga kanya-kanyang prinsipyo ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, at ito nga sinasabi ng mga Hudyo, sa Jerusalem dapat sumamba. Then ito naman ay ginampanan ng mga Griego, kasi actually wala bang pagsasambahan sa Greece o sa Griego sa kanilang bansa. Meron naman, kaya lang baka iba sinasamba doon. Kaya sila mula sa kanilang lupain pumunta sila sa Jerusalem para sumamba. Dahil yun naman yung usapan ng ating Panginoon Kristo at ng babaeng Samaritana dito sa aklat ni Juan chapter 4. Ganito ang pagkakasabi ng kanilang conversation. Ang sabi rito, John chapter 4 Verse 20, nagsisisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi nyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kailangang pagsambahan ng mga tao. At sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako, dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni Jerusalem ay hindi nyo sasambahin ng Ama. Sinasamba ninyo, hindi nyo nalalaman, sinasamba namin, nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Relatedly, ay ganito nga ang nangyari dito. Ang mga Griego ay umahon sa Jerusalem o umahon sila at pumunta sa Jerusalem o sa Israel ng kapistahan. Kaya dahil dito, nung naando na sila, ay nagtanong sila kay Felipe, na ang sabi ron ay gusto naming makita si Jesus. Kaya sinabi naman ni Felipe kay Andres, at sinabi naman ni Andres at ni Felipe sa ating Panginoon Kristo. Nang marinig ito ng Panginoon Kristo, ang sagot niya, dumating na ang oras na luluwalhatiin ang anak ng tao. Then kasunod dito, yung sinabi na katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo'y mahulog sa lupa at mamatay, natitira siyang mag-isa, ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay mawawalan nito, at ang napupot sa kanyang buhay sa libutang ito ay maiingatan niya sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino man tao ay naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Kung ang sino man tao ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Ibig sabihin, itong mga Griegong ito, sasamba sila sa Jerusalem. Pero
hindi nawawala sa kanilang puso't isipan ang ating Panginoon Kristo na maybe ito rin yung sinasabi ng mga propeta na darating at magsasalita ng lahat ng katotohanan. Kaya ibig sabihin, mahalaga pa rin sa kanila ang ating Panginoon Kristo bagamat sila'y sumasamba na sa Jerusalem. Kaya ibig sabihin, ang sitwasyong ito, meron sila talagang katangian na sinusundan nila at sinusubaybayan nila ang galaw ng ating Panginoon Diyos, ang ginagawa ng ating Panginoon Diyos, kung ano ang mga bagay-bagay na yon, at sila naman ay nakaka-relate or else sila ay nakasusunod or nakagaganap. And then, dahil dito, walang ibang sinabi ang ating Panginoon Kristo na sabihin ito ni Andres at Felipe sa kanya na gusto siyang makita ng mga Griego. Dahil dito, ang sabi niya, sinundan niya ito, maliban ang butil ng trigo ay mamatay. Mahulog sa lupa ay naiiwan siyang nag-iisa, ngunit kung mamatay, ay magbubunga ng marami. Ito kasi yung ating nature, na kung titingnan natin sa katauhan ng mga Griegong ito, gaano kalaking pera ang gagastusin nila at panahon ang kanilang igugugol para sumamba sa Jerusalem. Yun eh. Nang ibig sabihin, dapat sana nag-i-enjoy sila, dapat sana nag-outing sila, dapat kasama nilang pamilya nila. Pero sila'y sasakay sa daong dahil wala pang eroplano noon, maglalakbay sila at maaaring delikado pa yung kanilang paglalakbay. At hindi yun isang araw, hindi yun dadalawang araw, maaari yun ay 1 linggo o 2 linggo dahil malayo-layo din. Wala pa namang makina noon, lahat yun ay dilayag at disagwan. Kapag kumontra ang hangin ay ibababa ang layag. Pagka naman umayon ang hangin, itataas ang layag. Kaya pag kumontra ang hangin, ibababa ang layag at ang magpapausad sila ay sa kanila ay sagwan. Kaya ganun yung uri ng paglalakbay. Kaya gugugol sila ng halaga, panahon, pananalapi. Pero mas pinili nila ang mga ganung bagay dahil sa kanila ay nais nilang makasunod sa mga plano at layunin ng ating Panginoon Diyos, at ito hindi kaila sa kanila na ang plano at layunin ng ating Panginoon Diyos ayon sa mga propeta ay may lalabas na Misayas. At ito'y walang iba nga kundi ang manunubos, ang tagapagligtas, at ito nga ang Panginoon Kristo. Gusto nilang makita, gusto nilang makausap, gusto nilang makilala, bagamat sila ay sumasamba na doon sa Jerusalem. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Ilang tao kaya sa ibabaw ng lupa ang may ganitong uri ng kalagayan na sila ay mga uhaw, sila ay mga gutom sa katwiran at katotohanan ng ating Panginoon, na sinabi naman ng Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew chapter 5, sila daw yung mga mapapalad, mga tao na nauuhaw sa katwiran. Ay ito ang sabi ng Matthew chapter 5, na kung saan ay mapapalad sila na nagugutom, nauuhaw sa katwiran. Matthew chapter 5 verse 6, mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ang ibig sabihin, nais nilang umalam sa kalooban ng Diyos, nais nilang makasunod or else makarelate, makabahagi sa ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung salitang iyon na sila bagamat taga-ibang lupain at ibang lahi ay nagnanasa na makita ang Panginoon Kristo, iba ang sagot ng ating Panginoon, dumating na ang oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. Nang ibig sabihin, nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon Diyos, maging sa ating Panginoon Kristo, ang mga ganitong uri ng tao na kung saan ay nagsasakripisyo sa kanilang sarili, maganap lamang yung kalooban ng Diyos. At naghahanap talaga sila ng mga bagay na kung saan ay katotohanan, katwiran, ayon sa mga sinalita ng mga propeta sa banal na kasulatan. Kaya sila, very interested din talaga sila sa ating Panginoon Kristo. At doon sinalita ng Panginoon yung salitang, dumating na ang oras, luluwalhatiin ang anak ng tao. Then, ito yung sinabi, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa, then mamatay, o naiiwan silang mag-isa, and then mamatay, sa daw magbubunga ng marami. Maybe sinasalita ito una sa ating Panginoon Kristo
Nang ibig sabihin ay kailangan isakripisyo niya ang kanyang sarili, or else ang ikalawa ay maaari sinasabi niya ito sa pagkatao ng mga taong gustong sumunod sa kanya. Kasi nga malaking sakripisyo na ibig sabihin tayo ang hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi ang kinabubuhay natin ay yung kalooban at katwiran ng Diyos ay mangyaring maganap sa ating buhay. Kaya sabi nga, maraming sakripisyo, marami tayong magiging priority na ito ang pinipili natin sapagkat hinahanap natin ay ang katotohanan, katwiran, plano, layunin ng Diyos at nais nating maging kabahagi doon. Kaya ang punto sa mga bagay na ito, kapag dumarating ang ganitong kalagayan sa maraming tao, dito nagpapasimula na sinasabi nga sa ating pinag-aralan na Great Awakening. Pumupukaw ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa puso at isipan ng tao upang mauhaw sa katotohanan, mauhaw sa katwiran, gaano man sila kalayo, walang problema. Handa silang magsakripisyo. Hindi na nila nakikita ang kanilang sarili. Ang nakikita lang nila ay ang maging kabahagi sa ginagawa ng ating Panginoon Diyos. At ito nga yung mga bagay na kung saan ay ginagampanan ng mga Griego. Kaya sabi nga ay hindi nagpapahuli ang Griego sa mga Israelita. Bagamat napakalayo nilang lupain, napakalayo ng kanilang lupain. At maging sa panahon natin nito, walang imposible sa Diyos. Bagamat sabi nga, meron na tayong mga teknolohiya, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi maiksi sapagkat ang buong sanlibutan ay sabi nga ay pwedeng nasa kamay lang ng ating Panginoon Diyos. Kaya hindi malayo. At kayang pumukaw ng ating Panginoon Diyos para sa mga tao na humahanap ng kalooban, katwiran ng ating Panginoon Diyos. Ang pangarap nila ay magampanan ng ating Panginoon Diyos o magampanan nila yung plano ng ating Panginoon Diyos sa kanilang buhay kung ba't sila naririto sa ibabaw ng lupa. Hindi nila pangarap yung mga bagay na gusto nilang magpakaliwaliw. Sabi nga, kagaya ng mga nababalitaan ko nung bata ako, maybe hanggang ganun din, hanggang ngayon, meron pa rin naman sigurong ganun, na meron daw isang malaking barko na ang mga nakasakay doon ay mga bilyonaryo. Sabi nga hindi nagkahanap buhay pero kumikita yung kanilang mga negosyo. At itong barkong ito ay nag-a-around the world. Ang ibig sabihin, sila ay nagbabakasyon ng 1 taon, parang gano'n. Or else, 1 taon at kalahati sa kanilang paglalakbay sa ibabaw ng lupa. Then, parang ang ganito nga yata yung Titanic, yung sabi nga yung lumubog na barko noon. Ayon sa kwento-kwento ng mga nakararami, ay ang mga nakasakay talaga doon ay talagang as in mayayaman. At bumababa sila, dumadaong sila sa mga bansa-bansa at doon sila namamasyal, naghahanap ng mga koleksyon, ganun lang yung buhay. Sabi nga ay marami yung gustong ganung buhay. Pero itong mga Griego, hindi ganun yung kanilang kaisipan. Ang kaisipan nila ay malaman kung ano ang kalooban ng Diyos at ano yung ginagawa ng ating Panginoon Diyos at gusto nila kabahagi sila ron. Kung may ginagawa at may plano ang ating Panginoon, gusto nila kabahagi sila ron sapagkat alam nila aalis din sila sa ibabaw ng lupa at ang buhay ay maiksi. Kaya dahil dito, yung salita nila na gusto nilang makita ang Panginoon Jesucristo, malayo yung sagot ng Panginoon sa ating pangunawa. Pero very related ito sa mga taong Griego na nagtanong at gusto siyang makita or else makausap. Kaya hindi lamang makita. Then ang punto, ibig sabihin nito, ito yung mga tao na kinalulugdan ng ating Panginoon, sila talaga yung mga godly seeker. Then ito talaga yung hinahanap ng ating Panginoon Diyos, na humanap ka, makakasumpong ka talaga. Kumato ka, pagbubuksan ka, humingi ka at bibigyan ka. How much more yung mga tao na nauuhaw sa katotohanan, nauuhaw sa katwiran? Sino ang magpapakain sa kanila? Sabi ron, mapapalad daw ang nauuhaw, nagugutom sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Sino ang magbibigay sila ng pagkain para mabusog? Sa mga tuwid, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, kapag ang mga taong ito ay uhaw sa mga ganitong bagay, kalooban ng ating Panginoon, hindi sila nalilingid sa mata ng Panginoon at sila ay
ina-appreciate ng ating Panginoon. Then step by step, nagpapakahayag sa kanila ang ating Panginoon. Then napipil nila na sila ay nabubusog sa Espiritu. Kasi habang nakikita nila yung katotohanan, yung satisfaction nila ay nangyayari. Nagkakaroon sila ng kagalakan, nagkakaroon sila ng katuwaan, nagkakaroon sila ng kapayapaan, at yun talaga yung pinakamagandang kalagayan ng buhay ng tao, mayaman man o mahirap. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin. Ayon sa pinangako sa huling panahon, ibubuhos ng ating Panginoon Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. At yan ay pangungusap ng banal na Espiritu dahil may mga tao na naghahanap ng katotohanan, nauuhaw sa katotohanan, nauuhaw sa katwiran. Kaya yun ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa John chapter 18, verse 37, ating tingnan na nung kausap ng ating Panginoon Kristo, si Pilato, ay yun ang kanyang pagkasabi kung sino nga ang ating Panginoong Kristo. John chapter 18, verse 37. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw bagay hari? Sumagot si Jesus, ikaw nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito at dahil dito ako naparito sa sanlibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Then, ito yung talagang makatotohanan sinabi ng ating Panginoon. Ang bawat isang ayon sa katotohanan, nakikinig ng kanyang tinig. Kaya dahil dito, ay napakahalaga po ng paggalang at pagrespeto sa salita ng Diyos. Kasi kabilang ito, kung meron man tao na naghahanap ng katotohanan, ay meron talaga na kung saan ay kahit hindi niya naiintindihan, iginagalang niya, nire-respeto. At ang inyong lingkod ay may mga ganong karanasan. Ito nga yung madaanan lang natin ang paghihiwalay ng lumang tipan at bagong tipan. Ang ibig sabihin, ang paglipas ng lumang tipan at ang pagpasok naman ng bagong tipan. Ito yung kwento, kasaysayan sa banal na kasulatan na kung saan ay ang Panginoon ay nagutom. Tumingin siya doon sa puno ng igos. Malago yung puno ng igos, pero walang bunga. At nang wala siyang makitang bunga, isinumpa niya, galit siya. Sabi niya, mula ngayon, huwag ka nang magbubunga kailanman. Kaya pagdaan ng mga alagad, kinabukasan, sabi nila, Guro, ang puno na sinumpa mo, natuyo hanggang ugat. Sa totoo lang, mga kapatid sa ating Panginoon, natisod talaga ako Kasi Bible reader pa lang ako noon, di pa naman nagpapatubos ng buhay sa Panginoon. Kumbaga, researcher pa lang ako. Ay, ba't gano'n naman ang Panginoon? Ito ba ang Panginoon na susundan ko? Na parang wala yata sa katwiran. Alam naman niya na wala sa panahon ng pagbubunga ng igos. Bakit siya maghahanap ng bunga? Ay wala nga sa panahon. Kumbaga sa panahon nga natin ngayon, ito ay buwan ng Oktobre. And then I believe wala tayong makikitang hinog na star apple or kaimito. Kasi yan ay panahon pa siguro ng mga Marso, ganyan. Pero kung ngayon, baka sila namumulaklak pa lang o sila yung mga buko pa lang ngayon. Kaya kung ikaw ay maghahanap ng star apple sa mga panahon ngayon, mahirap talagang makakita at wala kang makikita para makain. May mga ganong puno na may mga panahon. Eto nga, puno ng igos, wala sa panahon. Sabi ron, nagutom ang Panginoon at humanap siya ng makakain. At nung tumingala siya sa puno ng igos na malago pero walang bunga, galit. Sabi, ba't ganun? Kaya ako, close parenthesis na lang. Sabi ko, hindi naman pwedeng ako'y maging mas matuwid ang katwiran kaysa aking Panginoon. Na bakit siya ganon? Isusumpa niya yung puno ng igos dahil walang bunga, ay alam naman niya na hindi panahon ng pagbubunga. Then ito yung sinasabi natin, after 20 years, nakita ko yung sagot na nagpalubag din ng kalooban ko at maybe yun na talaga yun. Na ito yung reliyon ng kautusan. Ito yung kautusan. Malago. Pero yung mga totoo na tumatalima sa kalooban ng Diyos, nakuha na niya yung bungay. Ito na nga sina Bartimeo, yung mga alagad. At yung makikita natin kay Bartimeo, ang sabi niya, Jesus anak ni David. Kaya ibig sabihin, kung sinasabi niyang Jesus anak ni David,
Siya ay isang Hudyo, pero iniintay pa rin niya ang pagdating ng Mesayas. Ganon din yung Griega o yung Kananea na may sakit ang kanyang anak. Na nagsalita pa ang ating Panginoon na sabi ron ay hindi marapat ibigay ang tinapay ng mga anak at ihagi sa aso. Kaya ang sakit din nun, nakakatisod din yun. Ba't gano'n naman ang Panginoon? Pero sabi nga natin, yung mga tinatawag na illustrative, symbolically, at figurative, may nais tukuyin ng Panginoon na hindi naiintindihan ng tao. Kagaya nga nitong puno ng igos. Iiwan talaga ang reliyon ng Hudyo. Papasok ang bagong tipan, ang redemption. Doon sa lumang tipan, lagi natin sinasabi, wala talagang pinangakong buhay na walang hanggan. As in, na-research ko na yan at pwede nyo ring i-research. Ang buhay na walang hanggan ay nagpasimulang ipangaral ng ating Panginoong Kristo. Doon sa Matthew chapter 4, verse 17. On that point, eto ngayon yung malagong law of Moses. Ang buong Israel ay nasa ilalim ng reliyon ng Hudyo, law of Moses. Then yung bunga ng kautusan, nakuha niya yung mga nakalulugod na mananampalataya at matalimahin sa kautusan. And then, eto na nga yung mga alagad. Kagaya ng pag-aaral natin noon, bakit walang ginawang alagad ang Panginoon Kristo na iskriba? God knows, alam ng ating Panginoon Kristo, walang susunod sa kanyang iskriba, sapagkat ang mga iskriba ay nakatalaga na sa kautusan ni Moises. Doon na sila mamamatay. Ano man ang mangyari, ipaglalaban nila ang kautusan. And then, dito nga, sabi nga ay, ang kautusan at ang mga propeta na nanatili lang hanggang kay Juan Bautista. Mula noon, ang kaharian ng langit ay nagbabata na ng karahasan. Kaya ngayon, ang punto, doon sa paghiwalay ng kautusan at pagpasok ng tinatawag na biyaya o redemption, nagpapahiwatig ang ating Panginoon, pahiwatig lang. At ang makakaalam lang na nito, yung mga naghahanap ng katotohanan. Hindi na nila maaalaman ito. No, sabi nga, ilan ba ang Griego? Napakarami ng Griego. Sabi nga, dyan na nga nagmula si Alexander the Great. At siya ay naghari din sa ibabaw ng lupa. Siya nga yung tinatawag na Third World Empire. The First World Empire is King Nebuchadnezzar, ang Babylonia. Yung Iraq ngayon. No, Second World Empire ay ang Persia, si King Cyrus. Yung Iran ngayon, bansang Iran. Then Third World Empire, yung kay Propeta Daniel, hindi na nabanggit ang pangalan, yun na si Alexander the Great. Pero sa Bible, hindi na nabanggit ang pangalan Alexander the Great. Then sila yung mga Griego, sila yung Greece. The Third World Empire. Pagkatapos ni Alexander the Great, the Roman Empire. Ito na nga yung mga panahon nga ni Caesar. Sila yung mga naghari na ikatlo o ikaapat sa ibabaw ng lupa. Kaya kung titingnan natin, itong mga Griego, sila ay godly seeker din talaga. God seeker. Nang ibig sabihin, uhaw sila sa katotohanan. Mahanap sila, umaalam sila, anuman ang halaga na dapat nilang gawin, gagawin nila. Then, ito yung nais ng ating Panginoon na makita sa mga panahon natin ngayon, na sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng Ebanghelyo, sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, at sa tulong din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, may mga taong mauuhaw sa katotohanan. Yung hinahanap talaga nila'y katotohanan at hindi sariling kalwalatian. Yung sila'y maging tanyag, sila'y maging sikat, sila'y maging dakila, kilala, or else sila yung mga pinagpapala, materially. Kasi ito may mabigat na problema ng ebanghelismo sa ngayon. Nang ibig sabihin ay sila yung mga sinasabi ng mga mangangaral na mga ang kanilang pangangaral ay prosperity, yung kasaganaan in materially. Dahil dito, ang tao, dahil yun ang napapakinggan nila, nai-ignite talaga sila yung enjoying life in this world. Dito lang sa world. Higit doon sa buhay na walang hanggan na siyang sentro ng ebanghelismo. Kaya sabi ng ibang mga ngaral, prosperity gospel. Na-reverse.
Kasi sa Lumang Tipan, Old Testament, yung Law of Moses, yun talaga ang prosperity. Pag naging obedient ka sa Law of Moses, yun ang pangako ng Diyos. Yayaman ka, magiging dakila ka, dadamin lahi mo, lalawak ang lupain, yung iyong bukirin, dadami ang iyong kawan, dadami ang iyong lahi, ganon. Pero buhay na walang hanggan, wala. As in, wala talagang na ipinangako ang Law of Moses na buhay na walang hanggan. Ang pangako talaga niya, prosperity, abundance sa mga bagay na naririto sa ibabaw ng lupa. Pero pagdating dito sa Bagong Tipan, buhay na walang hanggan. Yun ang nais ng ating Panginoon Diyos, at habang naririto sa ibabaw ng lupa ay meron silang tinatawag na satisfaction. Abundant din. Kaya lang yung abundant, spiritual, priority bago yung material. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 6 verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang una daw, hanapin muna, kaharian muna ng Diyos. Kasunod, katwiran ng Diyos. Then ang kasunod na nun, lahat ng bagay idadagdag. No? Kaya ibig sabihin, dapat muna ay accurate tayo doon sa tinatawag na Kingdom of God or Kingdom of Heaven. Nang ibig sabihin, tayo ay pasok doon. Karapat-dapat tayo doon. Then, yung katwiran ng Diyos. Hindi pwedeng maghiwalay ang kaharian ng Diyos at yung katwiran ng Diyos. Kaya ibig sabihin, live in righteousness. Kaya alam natin yung dapat gawin. Kung baga dito sa mga Griego, kung gugugol ka ng isang buwan para lang sumamba sa Jerusalem, sasabihin ng iba, hindi na oy. Dito na lang sa bahay. Dito na lang sa aming reliyon. Sa laki ng gastos papunta ron, sasamba ka laang sa Jerusalem. Kaya dahil dito, ito yung makikita natin na sinasabi yung righteousness, at ito naman yung nakalulugod sa Diyos. Kasi sila yung mga uhaw nga sa katwiran, katotohanan, sa plano, kalooban ng ating Panginoon Diyos, and then interesado sila sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang punto na ating makikita, ang buhay sa ibabaw ng lupa, yung fulfillment of life, na hindi nga nasumpungan ni Hari Solomon, ay naririto sa Bagong Tipan ang redemption. Kaya meron po tayong John chapter 10 verse 10 na kung saan ay siya'y naparito upang magbigay ng buhay sa mga tupa, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ibig sabihin, si Hari Solomon hindi na siya sa buhay, bagamat abundant siya about materially, sa karangalan, about dito sa pangibabaw ng lupa, siya'y hari, siya'y dakila. Pero yung kanyang kalooban, empty pa rin. At yun yung sagot ng ating Panginoon Diyos sa redemption, para ma-fulfillment uli yung buhay ng tao, para makabalik uli yung dating kalagayan ng tao nang hindi pa pumapasok si Eva at si Adan sa kasalanan. Kailangan tayong ma-redeem at kailangan tayong matubos. Kaya dahil dito sa Bagong Tipan, napupulpil yung buhay. Nang ibig sabihin, hindi usapin yung material, bagamat hindi ipinagkakait ang material, but seek ye first muna. Unahin lang daw muna kaligtasan o ang buhay na walang hanggan or yung redemption. Unahin unahin na lamang muna yung kaharian ng Diyos. Then yung maipamuhay na natin ito na akma na yung likeness and image of God ay nakabalik, which is holiness and righteousness. Yung sinasabi natin sa aklat ng Isaiah chapter 28 verse 16, na kung saan ay yun nga ang katwiran, ang kabanalan ng Diyos, yun yung pinakang panukat at yun yung pinakang pahulog. Kaya kayon, kung babalik ang mga bagay na ito, babalik uli yung dating kalagayan sa buhay ng tao. Magkakaroon uli ng fulfillment, yung emptiness of life ay hindi naiiral. Dahil nasumpungan nila ang mga biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, magpapasimula ito sa pagkauhaw, gaya ng mga Griego. Then I believe ang mga Griegong ito na-fulfill nila yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil talagang sila ay subok. Dahil talagang sila'y napatunayan na para din silang mga butil ng trigo na nahuhulog sa lupa.
and then nagbubunga ng marami. Na ibig sabihin, hindi na nila pinahalagahan yung buhay nila na pwede dahil sila ay mapera, mayaman, nakakapaglakbay nga, nakakapagbakasyon ng isang buwan para lang sumamba. No, yung pagsamba hindi po yung bakasyon. Ang bakasyon yung paglalakbay, yun yung matagal. No, maaari sila sa kapistahan ng Jerusalem, ay maaari sila inaandun lang ng 1 linggo, 2 linggo, and then pagkatapos nito, uuwi na sila sa kanila. Kaya malaking halaga rin ang kanilang iginugugol. Pero yung kanilang ginagawa, kalooban ng Diyos dahil sila'y nauuhaw sa katotohanan at plano at layunin ng ating Panginoon Diyos. And then dito, sa pangangaral ng Ebanghelyo sa panahon natin ngayon, ito yung tinutumbok ng mabuting balita. Then ito rin yung nais ng Ebanghelyo sa buhay ng tao, yung to fulfill the human emptiness, yung mapunuan uli yung hungkag na kalooban o buhay ng tao. At yun ay magmumula sa tinatawag na redemption. At kapag naganap ito ng tao, nang ibig sabihin, siya'y kagaya din ng mga Griego. Nakapokus sila sa plano ng Diyos. Nakapokus sila sa kalooban ng Diyos. At dun sila lumalakad. Yun ang kanilang mga puso at isipan. Sabi nga, ay laman ng kanilang puso at isipan araw at gabi ay ang ganapin ang kalooban ng Diyos o gampanan ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. And then, para mapulpil pa yun, nauuhaw pa sila sa mga bagay na gagawin pa ng ating Panginoon. Parang sabi nga ay dapat lagi silang updated. At tama naman, updated talaga sila. Dahil nung nga nababalitaan nga nila ang Panginoon, ay very interested sila sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sinasabi nila, hindi, tayo na may nakasamba na, ayos na yun. Doon na lamang tayo. Ito, madaanan uli natin yung isang bagay na paghihiwalay nga ng kautusan, yung the 10 virgin. At sana mangyari ito sa mga panahon natin ngayon. Yung 10 kasi mga dalaga, malilinis, sabi nga, karapat-dapat, merong ilawan, merong langis, kaya nag-iilaw yung kanilang mga ilawan, yung kanilang mga gasera. At habang iniintay nila ang kasintahan, ang sabi ron, yung 10, lahat nakatulog. No? At sila'y nagising lang na may sumisigaw na narito na ang kasintahan. Kaya sila'y bumangon at yung ilawan nila pare-parehong patay. No? Sabi nga, sabay-sabay na namatay. Wala nang liwanag yung kanilang gasera. Ngayon, hinusay nila yon. Yung 5 daw matatalino dahil may baon. May baong langis. Yung 5 naman, wala silang baong langis. Kaya ngayon, napaghusay ng 5 na matatalino may baong langis yung kanilang gasera at muling nagliwanag. Ano sabi ng 5 na walang baong langis? Ano sabi ron? Bigyan nyo naman kami. Ano sagot ng matatalino? Baka hindi magkasya sa amin at sa inyo. Mas mabuti pa, bumili na lang kayo. Kaya dahil doon, lumakad sila para bumili. Ang problema, pagbalik nila, sarado ng pinto. Nakapasok na yung 5 na matatalino at sila naman ayaw ng pagbuksan. At ito ay isa talaga simbolo pa rin ng pag-iwan na sa tinatawag na kautusan ni Moses. Pero hindi para sirain, kundi para ganapin. Yung sinasabi ng Matthew chapter 5, verse 17. Huwag niyong isiping ako'y naparito, sabi ng Panginoon Jesucristo. Huwag niyong isiping ako'y naparito para sirain ang kautusan ni ang mga propeta, kundi bagkus ay upang ganapin. Kaya dahil dito, yung 5 matatalino, nakapasok, pero yung 5 mangmang bumili pa ng langis, pagbalik nila sarado na. Pero ang pinakang illustration dito ng ating Panginoon Jesucristo, yung langis ay isang simbolo na sila ay nananampalataya sa mga prophetic word, sa mga pangako ng propeta na may darating na manunubos, darating na Mesayas. Sinasampalatayanan nila ito at ito ay kanilang inaabangan. Unlike dun sa 5, satisfied na sila sa law of Moses o sa reliyon ni Moses. Sabi nga, okay na kami dito. Parang si Saulo o naging Apostol Pablo. Bagamat napapakinggan niya ang Panginoon Kristo pero hindi siya interesado. Ang mahalaga bilang Pariseo, pangalagaan niya ang mga Hudyo na huwag lalabas sa kanilang reliyon. Huwag lalabas sa kautusan. Yun ang pinakang responsibilidad nitong si Saulo na naging Apostol Pablo. Kaya ito yung larawan ng 5 berhen na hindi nagbaon ng langis at tinawag silang mangmang. Nang ibig sabihin, sila ay kontento sa law of Moses o doon sa tinatawag na reliyon ng mga Hudyo.
At hindi na sila nag-aabang sa mangyayari pa o gagawin pa ng ating Panginoon Diyos sa pagdating ng Redeemer, sa pagdating ng Manunubos, sa pagdating ng Misayas. Pero yung 5, meron silang baon langis. Yes, nag-iilaw sila, tapat sila sa law of Moises, nagliliwanag sila, mayroon din langis, nag-iilaw, kagaya noong 5 at sila'y 10 na ayon sa kautusan ni Moises ay accurate din sila, kalugod-lugod sila. Kaya lang, meron silang baon langis. At yung baon langis na yon, hindi nila isinasantabi na may plano pang gagawin ang ating Panginoon Diyos para sa bagong tipan. And then, nakareserba lang sa kanila yun. Yes, hindi nagagamit dahil nasa law of Moses nga. Pero dahil nga doon, nang dumating na ang kasintahan, lahat ng kanilang ilawan namatay. No, wala nang liwanag. Kaya dahil dito, ito rin sinabi natin kanina doon sa puno ng igos. Mula ngayon, huwag ka nang magbubunga. Isabihin, isinara ng ating Panginoon Kristo yung law of Moses at binuksan naman niya ngayon ang New Testament. Kaya yun din yung Matthew chapter 11 verse 12. Ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan Bautista, hanggang doon kay Juan Bautista. Mula noon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan, kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Kaya by faith na ito. Then yung talagang as in porsigido, gaya ng mga Griegong ito, porsigido sa pananampalataya para silang may lampara, meron silang ilawan na nagliliwanag, pero may baon pa rin silang langis. Sumamba sila sa Jerusalem, sa reliyon ng mga Hudyo. Kalugod-lugod sa kanila yon, kalugod-lugod sila sa Panginoon, pero sila may baon pang langis. Nang ibig sabihin, hindi lang nineneglect yung mga pangako ng mga propeta, may darating na manunubos at siya ang magsasaysay ng lahat ng bagay. Kaya dahil dito sa pangyayaring yun, doon sinabi ng Panginoon, dumating na ang oras. Nang ibig sabihin, ang lakad ng mga Griegong ito ay kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon Diyos at sa harapan din ng ating Panginoon Kristo na hindi nila minamahal ang kanilang buhay gaya sa kanilang sarili. Ito ay nais nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung saan daw naroroon ang Panginoon, andun din ang kanyang lingkod. Salamat yung mga Griego, andun lang sa tabi ng Panginoon Kristo. At wala nang natala kung sila ay nagkausap o hindi. But I believe nagkausap sila dahil hindi papayag ang mga Griegong ito. Uuwi sila at naandun na sila, nakita na nila ang Panginoon, hindi sila papayag na hindi nila makausap ang Panginoon. Kaya lang, wala nang tala ang banal na kasulatan. At sa ganitong kalagayan, ito rin yung nais ng ating Panginoon Diyos sa panahon natin ngayon. Kung yung iba ay nadi-discourage na sa kalagayan ng buhay, sa ibabaw ng lupang ito, ay hindi tayo dapat ma-discourage. Bagamat ang ating hanapin ay ano ba ang kalooban at katwiran ng Diyos at ano yung plano niya sa ating mga buhay. And then, inaasahan din ng banal na kasulatan, darating yung early and last rainfall. At yung kapangyarihan ng early and last rainfall, ito yung pagbuhos ng espiritu ng katotohanan sa ibabaw ng lupa. And then, sana maging kabahagi tayo sa mga bagay na ito. Pumanig tayo sa katotohanan na binasa nga natin kanina sa John chapter 18 verse 37 na sinasabi nga doon, ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. May paggalang, may pagrespeto at sa panahon natin ngayon, gagawa at gagawa ang ating Panginoon Diyos, kikilos at kikilos dahil ito yung huling yugto ng pagpukaw ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nito, wala na. Kaya ibig sabihin, ibubuhos ng ating Panginoon yung kanyang pwersa sa katotohanan, sa katwiran. Marami ang magigising, marami mabubuksan ng pangunawa, maraming mauuhaw sa katotohanan, and then makikirelate sila o mapaparelate sila o sila'y mapapaayon sa paglakad sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At kapag napakinggan nila ang katotohanan, hindi nila ito matatanggihan dahil talaga ito yung hinahanap nila, ang umalam ng katotohanan para lakaran at magkaroon ng fulfillment ang kanilang buhay. Kaya dahil dito, ito balikan natin yung John chapter 4. Sinasamba ninyo, hindi nyo nalaman, sinasamba namin, nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Datapwat darating ang oras at ngayon nga.
na hindi nyo sasambahin ang Ama sa Jerusalem o sa bundok mang ito, kundi hinahanap ng Ama ay yung mga tunay na mananamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya ibig sabihin, yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa pamagitan ng Espiritu Santo na may dalang katotohanan at yun ang kanilang nakikita dahil sila'y humahanap ng katotohanan, umaalam ng katotohanan at habang nakikita nila ang katotohanan, sila'y nagagalak at sila'y natutuwa at dahil doon sila ay worshiper ng Spirit and Truth. Yes, ang sinasamba nila ay ang katotohanan sa pamagitan ng pagpapakahayag ng Espiritu Santo. Kaya yun yung John chapter 4. Hinahanap ng Ama ang mga gayong mananamba sa Kanya. Nang ibig sabihin, yung mga ganong mananamba sa Kanya, inaanalayan talaga ito ng Panginoon. Ginagabayan talaga ito ng Panginoon at pinagpapahayagan ito ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo sa ating teksto, ang sino mang naglilingkod sa akin, pararangalan siya ng aking Ama. At kung saan ako naroroon din siya. Nang ibig sabihin, kung saan naroon ang kalooban ng ating Panginoong Hesus, ang kalooban ng Ama, ang kalooban niya ganun din. At kung saan naroroon ang presensya at yung bagay na nais mangyari ng Panginoon, yun din yung kanilang kaisipan. Kaya ibig sabihin sa mga bagay na ito, mapapanad ang mga tao na nauuhaw sa katotohanan, sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Bubusugin sila ng mga katotohanan din na mahahayag sa Kanya. Kaya sabi nga, ang bawat isa na ayon sa katotohanan, nakikinig sa tinig ng ating Panginoon Jesucristo. And then sa panahon natin ngayon, hindi maiiwasan, mahahayag at mahahayag ang biyaya ng ating Panginoon. Ang tao ay magpapasya at may mga tao na humahanap talaga ng katotohanan. Hindi nila hinahanapan sa kanilang sariling buhay. Yung sabi nga ng sanlibutan o salita ng kanto ay ganansya ng kanilang sariling buhay na ukol lang dito sa ibabaw ng lupa. Kundi sila ay umaayon sa ginagawa ng ating Panginoong Diyos. And then, sa mga bagay na ito, dito magpapasimula yung revival. Bagamat ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu, ang gagawa at pupukaw. Pero may mga tao na magpapasya, dito lang siya sa matuwid, dito lang siya sa totoo, dito lang siya sa bagay na mabuti at kalooban ng Panginoong Diyos. And then kapag lumilitaw ang ganyang mga puso at mga isipan, sila ngayon yung pinagpapakahayagan ng ating Panginoon at binibigyan ng pangunawa para makaalam nga ng katotohanan. Mabigat nga yung sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 3. Ang sabi rito sa verse 7 o verse 5, sumulan natin sa verse 5. May anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang mga ito ang nanggagapang sa mga bahay at binibiyag ang mga babaeng haling na lipos ng mga kasalanan at hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya yung very obedient tayo, sabi nga ay yun ang pagpapahayagan ng ating Panginoon. Pero yun daw, dinadaya ang kanilang puso, dinadaya ang kanilang sarili, na nagpapakunwaring banal, pero hindi naman banal, yun daw ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kahit daw mag-aral ng mag-aral, ang sabi nga ay kahit bumili ng maraming libro patungkol sa Biblia, patungkol sa Diyos, pero hindi daw masusumpungan yung katotohanan. Dahil yung katotohanan, masusumpungan lang ng mga taong uhaw sa katotohanan at handang ganapin ang mga bagay na katotohanan. Hindi para ipagmalaki, hindi para ipagmapuri, at hindi para ipagbida na siya ay matalino, magaling, at siya ay may kakayanan. Na sa ganitong bagay ay sabi nga natin, people skill versus godly nature. Nang ibig sabihin, hindi Diyos ang kumikilos sa kanya. Ang kumikilos sa kanya, yung sarili niya. Na sinisikap niya maging banal dahil hindi siya banal. Sinisikap niya maging matuwid sapagkat hindi siya matuwid. Pinipilit niya ang sarili na ilagay sa ganung bagay, mabuti yun.
Pero yung kaganapan, ang kaganapan kasi redemption. Yung bagong creation ng Panginoon Kristo, yun yung mga bagong tao. Yun yung may mga godly nature at hindi natin mabibili yun. Hindi natin makukuha yun malibang ibigay sa atin ng ating Panginoon Kristo. Kaya magmumula yun sa redemption talaga. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, andito tayo sa huling panahon pero hindi ito yung katapusan. Merong pamunang darating na Great Awakening. At dito sa Great Awakening na ito, mapapalad na ito yung mga godly seeker. Dahil itong mga godly seeker, kagaya rin sila ng mga Grego. Handa silang sumunod, handa nilang ganapin ang mga katotohanan na kanilang nakikita. Handa nilang iwan dahil iiwan talaga natin itong buhay sa mundo. Handa nilang iwan yung buhay sa mundo. Dahil alat naman tayo aalis dito sa ibabaw ng lupa. Dahil sa totoo lang, alam ko rin naman sa aking sarili, ang gusto ko, maging makabuluhan yung buhay ko sa ibabaw ng lupa. Dahil aalis at aalis din ako dito. Pero nais ko maging kabahagi ako sa paggawa ng ating Panginoon Diyos at maibahagi ko rin yung mga bagay na ibinigay sa akin ng Panginoon ay maibigay din sa inyo. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung tayo po'y nauuwaw sa katotohanan, kung hinahanap natin mga kalooban ng ating Panginoon Diyos, patuloy lang tayo sa kapakumbabaan. Patuloy lang tayong manalangin, pagbulayan natin salita ng Diyos, i-meditate natin o pagmuni-muniin natin, and then sa mga gayong bagay, ililid tayo ng banal na Espiritu hanggang umabot tayo sa tinatawag na redemption or kasunduan ng pagpapatubos. Hindi yung accept lang, kasi maraming kulang pag-accept lang. Tinanggap natin sa Panginoon pero hindi natin alam ang kasunduan. No, merong kasunduan yan at yan yung bagong tipan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, harinawa maging kabahagi tayo sa paggawa at pagkilos ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin sa ibabaw ng lupang ito at ating maganap at maganap din ng ating Panginoon Diyos. Bakit niya tayo nilagay sa ibabaw ng lupa? Pwede namang hindi. Pero sa mga hindi nakakaalam, siyempre, sa mga mayayaman, sarap buhay. Pero paano sa mahirap? Hindi masarap ang buhay. Hirap nga, dusa nga. Kaya dahil dito, may reason kaya tayo naririto. And then, mangyayari nawa yun at tayo'y maging kabahagi para sa ikabubuti rin ng ating kapwa na mapulpil nila yung buhay na nagmumula sa ating Panginoon Diyos at maging kabahagi sa pagpapakahayag ng ating Panginoon Diyos at maging kabahagi sa pagbuhos ng banal na Espiritu. Sa Diyos ang kalwalatian magpakailan-kailanman. Purihin natin, luwalhatiin natin ang ating Panginoon Diyos. Tayo